The Philippines, through the AFP, remains a force and a voice of reason, exemplifying responsible and dignified behavior in resolving issues in accordance with international law. It is a proud demonstration of Philippines. Para sa ating mga taga-subaybay, matagal din tayong hindi nakapag-upload ng mga video dahil nagkasakit tayo. Pero sa awa ng Diyos, okay na tayo ngayon. Gumaling na tayo sa ating karamdaman. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ngayon, ang topic natin ay tungkol sa pagbawas o pagkaltas ng Kongreso para sa susunod na defense budget para sa Armed Forces of the Philippines. Kaya maraming nababahala o nag-alala na baka bababa o hihina ang kakayahan ng sandatahang Pilipinas o wala na itong sapat na kakayahang magdepensa sa teritoryo ng bansa sa South China Sea. Ang mga kongresista o member ng House of the Representative ay kanilang inaaprubahan ang bagong defense budget na 254 billion or 4 billion US dollar para sa susunod na taong 2025. Ito ay binabawasan ng 16% mula sa original na budget proposal ng Department of National Defense at hindi pa nito kasama ang allocation para sa pagbili ng mga bagong military equipment. Ang pagbabawas ng defense budget ay taliwas ito sa unang pahayag ni President Bongbong Marcos na kanyang inaaprubahan ang 1.39 trillion peso modernization program wish list na nagmula sa Armed Forces of the Philippines. Ang wish list na ito ay para mapalakas ang external at internal defense sa bansa. Kung maaalala natin na si President Bongbong Marcos ay nagpahayag sa ginawang forum doon sa Singapore at kanya sinasabi na kanyang palakasin ang kakayahan ng Armed Forces para ito ay magprotekta sa ating interes at i-preserve ang patrimonya sa West Philippine Sea. President Marcos approves the purchase of multi-role fighter jets. That's according to the Philippine military's Chief of Staff, General Romeo Bronner Jr. Bronner says they have yet to decide on the model they will purchase, as well as the number of jets they plan to add to the Air Force's fleet. But he underscored the need for multiple fighter jets to defend the Philippines from external adversaries. The Philippine Air Force demonstrated its ability to seize control of enemy-occupied territory during its 77th anniversary Monday. Subalit ang pahayag ni President Bongbong Marcos at ang wish list na nagmula sa Armed Forces of the Philippines na kanila sinasubmit na inaprubahan na sana ni President Bongbong Marcos ay mukhang malabo na itong maipatupad dahil ang Kongreso kasi ang siyang nasusunod na kung magkano ba ang budget na kanilang ibibigay sa Armed Forces of the Philippines. Kaya dahil dito ang Department of Budget and Management or DBM ay kanilang binabawasan ang defense budget ng 51 billion peso at ang natira na lang ay 50 billion peso. Ang 15 billion peso na ito ay ang actual funding para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program at ayon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro, ng halagang 50 billion peso na natitira para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program ay sapat lamang ito pambayad sa mga dating in-order na mga equipments at mga weapons. Kaya wala nang maitira para sa mga bagong equipment na bibilhin sana. At nung tinanong si Secretary Teodoro tungkol sa 500 million US dollar na pangako ng US government sa ilalim ng Foreign Military Financing Program, ayon kay Teodoro na ang 500 million US dollar na pinapangako ng US ay gagamitin lamang ito para sa security and control system at hindi para sa mga weapons at equipments. Kaya ang procurement ng mga multi-role fighter ay naging malabo nang maituloy ito dahil wala lang pambili. Iba yata ang pananaw ng mga bambabata sa Kongreso. Hindi sila ganong concerns na papalakas ang Armed Forces of the Philippines at dahil dito may inimungkahi si Secretary Teodoro sa Kongreso at ito ang tinatawag na creative financing. Ang proposal na ito ni Secretary Teodoro para sa Kongreso na sila ay gagawa ng legislation na magpahintulot sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na mag-engage sa tinatawag na Buy Now, Pay Later scheme
with extended grace periods at tataasan ang kasalukuyang $300 million limit or ceiling para sa mga external loan for defense acquisition project. Sa ganito lang paraan ay makabili ang Pilipinas ng mga bagong weapons at equipments at syempre pag loan mayroon din itong interest pero okay lang yon kaysa wala kang mabibili. Ayon kay Secretary Teodoro, sa ganitong paraan posibleng makakuha ng 40 units ng mga multi-role fighters. Alam nyo, ito lang ang financing scheme, ito lang ang paraan para makakuha ng mga multi-role fighters ang Philippine Air Force. At ayon pa kay Ambassador to the US si Romualdez, na siya ay umaasa na bago daw matapos ang termino ni President Bongbong Marcos sa 2028 ay maka-acquire na ng mga multi-role fighters. Sana magkatotoo. Pero ang bula ay nasa mga mambabatas doon sa Kongreso kung ayaw nila nagagawa ng bagong legislation para sa tinatawag na creative financing, saranggulan na lang yata at abanog o mga aswang wakwak ang gagamitin ng Philippine Air Force. At noong mga nakarang linggo din, doon sa Senado sa ginawa Senate Finance Subcommittee hearing on proposed 298.16 billion budget para sa Department of National Defense, ayon kay Secretary Teodoro sa harap ng mga senador na ang original defense budget na pinopropose ng Department of National Defense ay 245 billion peso para ito sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program, subalit 75 milyon na lang ang na-approve sa ilalim ng National Expenditure Program. Isipin nyo, from 245 billion peso, 75 milyon na lang ang na-approve. Iilisi lang yata ng tura-tura ang kayang mabili ng 75 milyon peso Problema, 70 billion pesos lang ang nakalaang pondo sa modernization ng AFP sa 2025. Bagay na kinuwestiyon pa ni Congresswoman Franz Castro. Pero giit ni Teodoro, tayo pa nga raw ang isa sa mga bansang may pinakamababa ang military spending. Pag pinabayaan po natin, mas malaki pong hahabulin natin pagka humarap tayo sa threats. Hindi po tayo pwede magtapal at magremedyo. Kaya ho tayo nalalakihan kasi hinahabol ho natin. Ang paghabol pa po natin is sa kaya nating lunukin bilang isang bansa. Pero relatively ho, sa ating mga karatig bayan, karatig bansa, maliit pa po. Kaya nung nagtatanong si Senator J.B. Ejercito kay Teodoro kung anong program sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines ang maapektuhan nito, at ang sagot ni Secretary Teodoro, ang maapektuhan nito ay ang pagbili ng mga multi-role fighters. At ipinaliwanag ba ni Secretary Teodoro sa mga senadors na kailangan ng Philippine Air Force at least 35 units ng mga multi-role fighters. At marami ng mga supplier ng mga bansa na nag-o-offer ng kanilang mga jet fighters. Ang problema, walang pambili ang Pilipinas. Kaya tiis na lang tayo sa 12 na mga South Korean light combat aircraft, ang FA-50. Hanggang sa susunod, maraming salamat.